update naman tayo sa ating deep well mga idol. Kasi ginawa na namin to, so hindi pa natatapos kasi kulang yung ano natin, yung materials kulang. Kunin ko muna tong mga ano ng niyog. Tinatakpan namin ng niyog mga idol kasi napaka init pag tuwing bandang hapon, kaya tinakpan namin. Nauubos na kasi yung hollow blocks namin, kaya sa araw na ito mga idol ay napatigil tayo sa ating ginagawa. So yung ano, yung ano natin, yung mga ibang materials natin nandito pa naman, yung buhangin. So mayroon pang mahigit 20 bags, pero yung hollow blocks ay talagang nauubos na. So bibili naman tayo, kinapos tayo sa materyales ng ating ginagawa. Ito yung ginagawa namin, oh. Yun, makikita nyo guys, napaka marami pong mga tali na nilagay namin para po sa ating safety. So dinamihan talaga yung mga ito. So hindi pa natatapos, mahigit na magdadalawang linggo na tong ginawa namin mula sa pagukay. Hanggang dyan lang yung binili ko na na hollow blocks na 150 piraso, hanggang dyan lang. Hindi naman to masyadong malaki, maliit lang, pero marami palang kailangan na hollow blocks. Napakahirap talaga gagawin guys. So mas lalo dun sa simula dun, ako kasi naka-assign dyan kasi dalawa kami ni brother, dito siya sa itaas, so ako talaga dyan na-assign sa ilalim. So napaka-alimuot pa naman, kaya medyo okay na kasi nandito na sa taas. Ilang na yan, ilang antal na yan mula dun sa diyan kasi yung nakikita nyo na may sahig, nilagyan namin ng ng sahigan namin, nilagyan namin yung papag kasi para makapatong. Malalim yan sa ilalim, lampas tao. Andito din mula sa sahig, mula sa papag niyan sa babaw hanggang dito sa hollow blocks niya, ang levelasyon ng hollow blocks ay lampas ng tao din yan. Kaya dito sa taas mas mahigit na lampas sa tao. Mula dito sa hollow blocks niya papunta sa lupa na ito, sa pantay sa lupa, ilampas din ng tao. Saka yung gagawin natin, kailangan lalampas dito sa lupa. So marami pa yung pangangailangan natin. So hindi talaga mabilis gumawa ng ng balon. Yan. So pangalawang beses pa lang na ginawa ko to, na sitting ng hollow blocks. Hindi pa kasi masyadong biyasa sa mga ganyan guys, kaya medyo matagal kapag nagtitraining ka pa lang mag sitting ng hollow blocks. Yan so plano ko sana na bibili ng hollow blocks, kaya lang kinakapos ng budget, kaya nag-aantay pa kung kailan magkapira
kasi delikado kasi to guys pag umulan dito sa amin. Kita nyo sa ilalim mo, kailangan na matapos to pataas kasi ano yan, iguguho yung lupa pag umulan dito ng malakas. Sa buwan ngayon ay Mayo, papunta ng June, malapit ng tag-ulan. Umuulan nga dito kaya lang hindi masyadong malakas, kaya pinabilisan namin yung ginagawa namin. Kaya lang kinapos kami ng materyales, so wala pa tayo ngayon ng budget na ibili sa pangdugtong dito sa taas. So yung buhangin natin okay naman, pero itong ang kailangan talaga yung hollow blocks. Tapos ibubuhos namin yan kalahati guys dyan kalahati, tapos iwanan lang namin kalahati dito, buhusan namin yan. Ibig sabihin lagyan namin ng sahig dyan ang kalahati, yung kasya lang ang tao makapasok sa dito banda. Para itong lupa na to, kasi malaki itong kali dito nagagawin, parang lupa na to malalaglag lang namin dyan, hindi namin paakyat kasi mahirap pag ipaakyat natin. So lalo tayong matagalan sa ginagawa natin. Medyo mahirap din bumaba dito kaya mas lalo dati doon ako sa ilalim guys. Sa baba pa niyan kasi nilagyan namin ng papag yan para masahigan. Yun, may sahig na. Doon sa ilalim masyadong alimot, napakainit po. Yun pong ginawa natin ginawa natin ng haligi para po malagyan ng dito lang sa banda, para yung hindi lang maaabot sa ating sintada o setting ng hollow blocks. Hindi nga masyadong hindi masyadong square to ang ginagawa ko kasi hindi ko naman ginamitan ng skwala, estimation lang to. Balon lang din to, hindi naman to gusali, kaya hindi naman bahay, so okay lang yan. Pero hindi naman hindi naman klarado, okay naman siya. So dati paggawa ko sa ilalim napakalimot, so sa isang araw ilang beses ako magpapalit ng damit kasi basang basa ako dyan. Yan, ito yung hagdan natin ang dami to, kaya lang kinuha namin ng iba at ito yung pinalit, isa na lang natira. Yung masyadong mataas pwede na tumapakan ata, kahapon lang to ginawa namin, pero pwede na to. Yun yan, natigas naman nato to hindi na to masisira. So ang kamay ko ay talaga, kita nyo guys. So para nang hindi na ako makapagawa kasi naabot yung naabot yung ang tawag nito, yung laman niya sa kahandol ng kasi hindi ako nakagamit ng gloves kahapon lang. Sa naramdaman ko ng sakit ay saka ako naggamit ng gloves, saka hawak ng hollow blocks at kalagay ng hollow block. Minsan hinawakan ko din yung nalalayan ko yung halo na simento kasi alam nyo na napakahirap po magpatong dyan yan. Tapos yung buhangin natin ay napakalaki po ang mga bato yan, kaya medyo masakit tong kamay ko. Yun yung sugat tapos yung yan masakit yan, saka dito yan, halos lahat ito yan, nakita nyo nipis na yan yan guys. So yun sa ilalim ito kasing maguguho kapag umulan na yan, kaya
nagmadali kami na matapos ito. Baka guguho, sayang yung trabaho namin, napakahirap pa naman pag dumiretso yung lupa sa ilalim. So ang gagawin namin dito ay dyan mula doon papunta dyan sa kalahati nito na maka lang ang tao dito, lagyan namin ng sahig yan at bubuhusan namin, sasarado namin ang kalahati. Yan po ang gagawin namin para po na sa ganon ay papunta dito sa itaas. Ito po yung number 1 tinitingnan namin mga idol, pag idiretso namin yung sa ilalim, yung sintada ng hollow blocks, malaking trabaho po ito. Pero kung flooring namin dyan hanggang dito sa kalahati, hindi na ito magalaw masyado. Dito na lang kami maggalaw sa kabila. Ito at saka dito, maliit na lang, at saka dito sa kabila. Ayun po yung techniques namin. At saka yung natin, yung pag-produce natin ng hollow blocks ay medyo mabawasan po yung natin, yung magagamit natin na hollow blocks. So medyo konti na lang. Ayan. So update ko kayo idol sa time na patapos na ito, ay update ko kayo. Salamat po.